Pinaparusahan mo ba ako? Kunin mo na lang ako. Kunin mo na ako. Isa lamang siyang simpleng probinsyana na gustong makatakas sa pagmamalupit ng kanyang ama-amahan. Pinasok niya ang mundo ng pagubad sa pelikula at dito siya nagkapangalan. Ngunit tinalikuran din niya ang mundong ito matapos umibig at mabigo. Mga kaibigan, tunghayan po natin ang kwento ng buhay ni Retchie Sunga na mas nakilala natin sa pangalang Aya Medel. Pag nadakop kita kaan, siguradong gulpi na naman tayo kay Papa Nindo. Teka lang. Sana naman, effective tong gagawin natin kay Papa. Tingin ninyo, siguradong tulog na yan ulit. Tulog na yan. Lord, pakiurong ko tabi. Tulungan niyo po kami magbago na ang agum ko. Sana po, huwag na siyang maglalasing. Saka, sana Lord, tigilan niyo na rin po yung pambubugbog. Lord, sana po, wag na siyang maninigaw. Wag na po sana kaming mabuking. Tubong Bicol ang pamilya ni Aya na mas kilala noon sa palayaw niyang Chi. Lumaki siyang may takot sa kanyang ama-amahan. Lagi kasi itong lasing at madalas mapagbalingan ang kanyang ina at mga kapatid. Maswertihon talaga akong ina. Ang mga aki ko mabubuot talaga. Sinusundo pa ako sa eskwela. Meron naman ako mga estudyante pwedeng ihatid ako sa kanto. Okay lang yun, Ma. Bakit kayo umiiyak? Nandito kayo sa labas. Mama, si Papa po lasing na naman. Ayaw kami papasukin na bahay. Tahan na. Pabubuksan kong pinto. Tahan na. Sige na. Nestor? Nestor? Buksan mo tong pinto. Nestor! Nestor, ano ba? Buksan mo tong pinto. Hoy! Ano? Bakit ka naging skandalo?
Buksan mo tong pinto, Nestor. Maawa ka naman sa amin. Gutom na mga bata. Ayoko makita ang mga pagmumukha niyo. Lumas kayo! Nestor, pamilya mo kami. Pamilya mo kami. Bahay natin to, Nestor. Paano na po ba to? Pagod si Mama, oh. Baka pwede papasukin na kami. Kapag hindi kayo umalis, tatamaan kayo sa akin. Matara na, Ma. Matara na. Kesa maksak ng mga kapatid ko, eh. Saan tayo pupunta? Tara na. Ma, hanggang kailan ba tayo magtitiis ng ganito? Ilang taon nang ganito si Papa pag nakakainom, ah. Si Papa? Huwag kayong gumalaw, baka makita tayo. Papa! Maingay! Mga anak. Basang-basa na kayo, Nelly. Uwi na tayo. Magkakasakit kayo niyan. Ito mga payong. Sige na. Uwi na tayo. Salamat po, Papa! Pasalamat! Magkakasakit kayo niyan. Patawarin niyo ako, mga anak. Patawarin niyo ako. Lasing lang ako. Sige, dahan-dahan. Madulas, ha? Sige, dahan-dahan. Tiniis na mag-ina ang pabago-bagong ugali ni Nestor. Ngunit lalo lamang lumalim ang galit sa kanya ng magkakapatid. May kilala akong teacher. Yung nanay daw nun, mangkukulam. Ano? Mangkukulam? E di, ipakulam natin si Papa. Tapos, mamaya, kukuha ko ng isang hibla ng buhok niya. Teka, sa tingin mo mapatawad pa kaya tayo ng Diyos pag ginawa natin to? Siguro. Kasi, sa sama na ugali ni Papa, siguro na naman, naiintindihan naman ng Diyos yun, di ba? Sa bagay, si Leilin nga tsaka si Nizel. Minamaltrato niya, di ba? Tapos mga tunay niyang anak yun. Ako, salbahe talaga yun. Kuya, ano yan? Lason! Lason? Nakakuha ka nga? Kalahati ang laman nitong bote na to, ilalagay natin sa pagkain. Sigurado bukas, tepok na. Eh di ibig sabihin, pag pinakain natin kay Papa yan mamaya, bukas, tepok na yun? Nestor, ano ba? Hindi na agad tulog mga bata. Oh, baka makita tayo ng mga bata. Nakakahiya. Tumigil ka dyan. Galit ako sa'yo. Di, alam mo naman ako. Ganun lang ako talaga. Sige na, tanggalin mo na. Nagliti ako dyan. Wag dyan. Sabi na wag dyan eh. O, isa gusto eh. Yan nga ang ano eh. Naku, maligo ka nga. Kung di lang kita mahal na mahal eh. Kaya na ako maliligo pagkatapos. Tanggalin mo na. Kuya, wag na lang kaya natin patayin si Papa. Kasi sigurado, pag pinatay natin si Papa, malulungkot si Mama. Oo nga, kawawa din si Mama. Mahal na mahal kasi nun si Papa eh. Alam nyo, hanggat nandito yung lalaking yan, kawawa si Mama. Mayat maya lasing. Mayat maya nambubugbog. O, Chi, iniisip mo. Wag na lang kaya nating ituloy. Alam nyo, kahit hindi naman natin totoo ang Papa yun, parang hindi ko pa rin siya talaga kayang patayin eh. Ano? Hindi natin tutuloy. Kaya na sinabi ni Mama, ipagpasa Diyos na lang natin ng lahat. Magbabago rin yung si Papa. Hanggang sa magdalaga si Aya, hindi pa rin nagbago ang ugali ng kanyang ama-amahan. Chi, first run-up ka doon sa Mutya ng Tabako, ha? Chi, congrats ah! Congrats. Wala to naman dyan, classmates. Hoy, tantanan nyo nga si Chi. Hingi pa kayo ng balato. Nabati lang. Eh? Hoy, ikaw naman, Miss Tabako. Bakit ganyan naman yung mukha mo?
Alam mo, dapat nga nagse-celebrate tayo, pero kita mo naman yung aura mo. Parang Biyernes Santo. Nakakahiya kasi. Nakita ng lahat na may black eye si Mama nang umakyat sa stage para sabitan ako ng sash. Ay, sus, yan pa rin ba pinaghihimutok mo? Alam mo, alam na ng buong tabako na nambubugbog talaga yung stepfather mo. Kaya pwede ba? Tama na. Buti pa, ilibre mo na lang ako ng snack. Alam mo, kita mo yung kamay ko, namamagana sa kakapalakpak sa'yo. Kaya pwede, tara na, kain tayo para makapagsimula na tayo ng review, diba? Kagabi, nag-away na naman sila. Ha? Sino? Sino pa? Eh di si Matcha kasi pa. Eh bakit ba naman kasi nagtitiis kayo dyan sa stepfather nyo? Ginagawa lang naman namin yun para kay May. Alam mo, Chi, lahat naman tayo namumblema. Buti ka nga, yung stepfather mo, lasinggero lang. Eh yung tatay ko, babaero pa. Kaya, parehas lang tayong problemado. Okay? Smile na dyan. Ayoko na umuwi sa atin. Parati na lang ganun ang nangyayari. Ay, naku. Psst, lover boy mo. Sus, yan lang pala magpapangiti sa'yo. Basta ka na. Paano? Mauna na ako, ha? Ma-out of place ako dito. Sige. Bye-bye. Namiss mo ba ako? Oo naman. Dami ko lang kasing projects, kaya alam mo na, graduating. Ako namiss kita. Sweet naman ng baby ko. Romeo, sana hindi na tayo magkahiwalay. Hayaan mo. After ng graduation, magtatana na tayo. Magtatanan? Shh! Huwag ka masyado maingay, baka may makarinig. Oh, Chi. Papasok ka na. Kumain ka na ba? Nag-almusal ka na? Basog na pa ako. Oh, kung gusto mo, ipagbalot kita ng hotdog. Ay, dain Baon na. mo. Dain na. Hindi ko naman po makakain eh. Sige. May pera ka na. Meron na po. Chi! Chi! Po. Maalala ko nga pala, pag yung mamaya, daanan mo yung ipinarepair kong pantalon kay Mang Cesar. Ha? Bayad na yung pantalon, kukunin mo na lang. Ha? Ayaw. Sige. Ingat ka, ha? Sus, Maria Joseph, pag una ako, hindi na ako makatakas. Sa amin naman, alam mo ba kung anong ginawa ko? Dinaan ko yung bag ko sa bintana. Oh. Talaga? Parehas tayo. Buti hindi tayo na-booking. Nga? Tsaka alam mo ba, utos ng utos si Pa. Sa isip-isip ko lang, hay nako, humanap ko ng ibang mauutosan dahil magtatanan to, no? Sinusumpa ko talaga, Chi. Eto na yung katapusan ng problema natin sa pamilya natin. Asus, ako lang naman itong may plano, pati ikaw makikilayas na rin. Eh, saan ka ba nakakita na magtatanan na may chaperon? To naman, oh. Promise, pagdating ng Maynila, magkanya-kanya na tayo. Bahala ka na at ang Romeo mo. Eh ako naman, ako na yung number ng pinsan ko sa Pasay, so doon ko na lang siya tatawagan, di ba? Ano? Tatawagan mo pa lang? Eh di hindi nila alam na darating ka? Okay lang yun, tsaka madami naman payphone sa istasyon ng bus doon. Doon ko na lang siya tatawagan. Sinasabi ko talaga sa'yo, best friend, alam mo, hindi na talaga ako uuwi sa amin. Pangangatawanan ko na to, no? Eh, sino bang hindi? Goodbye, Tabaco. Goodbye, Bicol. Hello, Manila! Hay nako, hello ako ng hello sa Maynila. Eh, asan na ba yung katanan ko? Hala, baka andun lang. Asan na ba yung Romeo ko na yun? Saan ba kasi usapan ko? Di ba dito ang usapan? Ay, naku, kasi
Chi! Chi! Uy, alam mo ba, 2 oras na natin inaantay si Romeo. Hanggang ngayon wala pa din. Alam mo, ilang bus na nakakadaan papuntang Maynila. Nakakainis naman, ang init-init. O ayan, may bus ulit. Ano? Huwag mo sabihin palalampasin na naman natin to. Sumakay na kasi tayo. Mukhang hindi na darating ang lalaking yun. O ano, paparahin ko na ba? Basta, Chi, kasama ka o hindi. Gustong-gusto ko na talagang makapagsapalaran sa Maynila. Ayoko na ng buhay dito, no? Ikaw. O kung gusto mo, pwede kang manirahan dun sa pinsan ko. Pansamantala lang. Ano? Ayaw ko naman ng buhay ko dito eh. O, ayan. Ay nako, ang sakit-sakit na ng paa ko, no? Ang layo-layo na narating natin, wala pa rin telepono dito. Naku, meron yan. Alam mo, Chi, huling punta ko dito sa Maynila, hindi naman ganito yung itsura. Ayun, no, may payphone doon. Chi, paano yan? Yung pera natin, pati yung telepono ng pinsang ko, andun. Ay! Nandun yung telepono? Hala. Paano tayo ngayon? Hindi ko alam. Saan tayo titira? Ano tayo ngayon? Balot! Balot! Paano tayo ngayon yan? Akala ko kasi, alam mo kung saan ang bahay ng pinsan mo. Alam mo, lahat pa naman ng baong ko nandun sa bag na yun. Mangineng! Saan papunta nyo? Ho? Wala ho. Nag-less kayo, no? Saan pang galing yan? Taga Bicol po kami. Wala ba kang kamag-anak dito? Wala po. Alakas din loob niyong binaya. Wala pala kang siguradong pupuntahan. Teka, mga Bicolana ba kayo? May kilala akong Bicolana, baka matulungan kayo. Ay, wag na po. Ayaw na ho namin bumalik sa amin. Hindi ko man sinasabing ibabalik kayo sa Bicol. Ano? Kasama ba kayo? Dinala sila ng security guard sa isang Bicolanang nagngangalang Girlie. Nagmamay-ari ito ng isang restaurant. At dito, pansamantalang nagtrabaho sina Jenny at Aya bilang mga waitress. Ngunit pagkaraan ng 2 buwan, dahil na rin sa pakiusap ng kanyang ina, bumalik din si Aya sa kanilang probinsya, ngunit ang problemang tinakasan niya noon, nandun pa rin pala. Matigas talaga ang ulo mo, ha? Ilang beses ko na sinabi sa'yo, ayoko nakikipag-usap ka sa ibang lalaki. Huwag ka na magselos kasi co-teacher ko lang naman. Ano co-teacher? Wala akong pakialam kahit sino siya. Basta ayoko nakikipag-usap ka sa ibang lalaki. Ha? Tandaan mo yan! Tandaan mo yan! Dahil hindi na niya matiis ang buhay nila sa probinsya, nagbalik si Aya sa Maynila at nagtrabaho ulit kay Girlie. Dito niya nakilala ang isang talent manager na nag-alok sa kanyang maging artista. Cut! Higa nga! Pre! Alam mo, kanina ka pa napapansin, sama-sama ng dialogue mo. Pag-aralan mo ulit dialogue mo, ha? Laki-laki ng katawan mo, pubo ka naman. Ano? Pag-aralan mo! Direk, siya yung sinasabi kong talent ko. Approve niya sa casting niyo. Pag-aralan mo yan, kundi tempor kita. Maganda siya. At may katawan. Ay, siyempre naman, Direk. Dadaling ko ba yan dito kung parang balyena yan? Ano ulit ang pangalan niya? Aya Midal, Direk. Ano ulit? Eh kasi parang papaya yung niyan. Kanya ang binigay kong screen name, Aya.
Aya. Okay, introducing. Aya Mider. Alam mo, Iha, sisikat ka. Talaga, Direk? Siyempre naman akong bahala sa'yo, ha? Thank you po. Wardrobe! Siya ang susunod bisan mo. Yes, Direk. Pagandahin mo siya, ha? Yes, Direk. Thank you po, Direk. Oh, suot mo na yan. Miss, itong isusuot ko? Oo. Kamison? Oo, yan nga. Yan ang outfit mo sa eksena. Dalian mo, nag-aantay si Direk. Action! Ayan. Sige, angat mo pa, angat mo pa. Angat mo pa. Aya, iyak mo. Iyak mo, Aya. Huwag ka parang tuon dyan. Parang ka naninig kasi. Iyak mo pa. Sige. Hindi mo intindihin. Maski makita yan. Maski makita, hindi ko gagamitin yan. Tatapon ko yan sa editing. Tatapon ko yan. Alam ko, masisensor din yan eh. Sige, sige. Gandang hapon. Nang Auring, kamusta na? Ma! Oh, Ma, tingnan mo. ano yan? Ayan. Diyos ko, ang bastos naman ito. Ma, sa Chiyan, di ba? Sumugod si Nelly sa Maynila upang patigilin ang anak sa paghuhubad. Mamo, tama na. Baka dumating si Direk. Correct, baka mapagalitan Kita tayo. mo na. So, mag-memorize pa ako ng script ko. Haba niyan, ha? In fairness. Lintiang kang babae ka. Alika, tumayo ka dyan. Anong pigigibo mo, ha? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Ha? Ma, kung ano may skandalo dito? Naiisip mo ba kung anong kahihiyan ang binibigay mo sa pamilya mo? Sa buong Bicol? Kailangan umuwi ka na. Uuwi tayo sa Bicol. Halika na! Ma! Ito na ang trabaho ko. Gusto ko ang ginagawa ko, kaya pabayaan niyo na lang ako dito. Nababaliw ka na ba? Ma, kahit kalit ka rin niyo ako palabas dito, hindi na ako mauwi sa tuyan. Chi, naiisip mo ba kung anong nararamdaman ko sa ginagawa mo? Saan ba ako nagkamali? Sa pagpapalaki sa'yo? Natatakay po ang gibuhon mo, ine. Bakit nagugutom na ba tayo? Ha? Dahil na kita na makakakan? Ha? Lahat naman ginagawa ko para sa inyo magkakapatid. Lahat kayo gusto ko magkaroon ng magandang kinabukasan. Ito pa bang igaganti mo sa amin? Ito pa bang isusukli mo sa amin? Ma, sorry. Ma, sorry. Nagibo ko man sa nene para sa into. Sorry, pa. Sorry. Sus, kumanika. Marami ring pelikulang nagawa si Aya, ngunit ang nagbigay sa kanya ng karangalan ay ang mga pelikulang Babae sa Bubungang Lata at Sisa. Ngunit isang umaga, taong 1999, habang papunta si Aya sa isang shooting. Beauty, ano ba talagang nasa mapa ka? Kaliwa ba tayo ng bangor o kakanan? Ano ba? Tawagan mo na nga lang si Susan para hindi tayo mawala. Malilate tayo eh.
Medel na aksidente. Nagkaroon ng car accident kahapon ng madaling araw ang sexy star sa kabaan ng Coastal Road. Agad naman siyang dinala sa San Juan de Dios Hospital para sa kaukulang. Dahil sa malakas ang impact, hindi lang ang leeg o left shoulder ng pasyente ang apektado, kundi pati na rin ang parehong tuhod at pelvic bone. I'm sorry to say na pati ang lower spine is affected. Which means... Dok, hindi na ba makakalakad ng pamangking ko, Dok? Makakalakad pa naman ho siya. Pero kinakailangan i-brace ang buong katawan niya. I-brace? I-brace ang buong katawan? She needs to stop working for about 6 months to 1 year or more. Depende sa recovery niya. That goes without saying that during the time of recovery, she'll be bedridden for the first few months. Matagal-tagal ding nanatili sa ospital si Aya bago siya nakauwi sa kanilang bahay. Mahigit 6 na buwan pa siyang nakaratay dahil sa mga tinamong sugat ng kanyang katawan mula sa aksidente. Nang mga panahong iyon, walang ibang maasahan si Aya, kundi ang kanyang ina, ang kanyang tiya Francia at ang nobyong si Francis. Ma. 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 Bakit, Chi? Sandali. Ano nangyari? Si Ma. Naku, sorry, hindi kita narinig. Nagluluto ako ng tanghalian mo eh. Saan si Ma? Wala, nasa bangko. Pero, ano ba yun? Ako na lang. Kakain ka na? O, nagugutom ka na? Ano? Saan Sa si akin mo na Ma? sabihin. Wala, parating pa lang. Sa akin mo na kasi sabihin, ano bang kailangan mo? Ah? O, teka, sandali. Papalitan na lang natin yung diapers mo, ha? Ako na. Si Mama na lang. Huwag na, anak. Huwag kang mahihiya sa akin. Ano ka ba? Wala ang mama mo, eh. Mamaya na lang pagdating ni Ma. Ako na lang. Huwag kang mahihiya sa akin. Teka. Tanggalin na natin. Sandali, ha? Sandali. Ako na. Nahihiya ka pa sa akin. Dahan-dahan lang naman ang gagawin natin. Eh, kung tatanggalin, aantayin pa natin ang mama mo, eh. Diyos ko, kakatento pa malilinis. Ayan. Bango. Fresh na ang baby ko. Fresh na yan. Che, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Siguro, pagkatapos ng sarong semana, kaipuhan ko nang magbuelta sa Bicol. Paano manini? Ano baga? 2 months lang naman so palugit kan school sa ko. Pag hindi ako nagbuelta, baka naman aliw na ako. Pati nga ni so, substitute teacher, aalis na. Kasi mataman sa kuya. Yaong baga si Cha Francia mo. Pati si Francis, sigurado ako, hindi ka pababayaan nila. Hindi mag-ibi, sus. At saka, baka hindi na kasi ako tanggapin sa school kung hindi ako magbuelta. Kung pwede nga lang sana, hindi na lang ako aalis hanggat hindi ka magaling pero hindi naman pwede. Hindi mag-ibi. Sabutan ta ka, Ma. Oh, tama ng ibi, ha? Sige na, lalabas muna ako. Ilalabas ko to, ha? Hindi na mag-ibi, ha?
nangyari to sa akin? Bakit sa dami-daming tao pwede ma-aksidente? Bakit ako pa? Pinaparusahan mo ba ako? Ito bang kapalit na mga ginawa ko? Kung gagawin mo akong gulay, kunin mo na lang ako. Kunin mo na lang ako. Kunin mo na ako. Hindi ko pa kaya. Kaya mo na yan, Chi. Sige, basta Okay. dahan-dahan lang. Masakit nga eh. Alalay lang. Slowly. Pilitin mo. Paano ka makakalakad? Kaya mo yan. Ano nangyari sa... Kaya mo yan. Dahan-dahan lang. Okay? Dahan-dahan lang. ayan, Kaya oh. mo yan. Kaya mo yan. Sige. Sige, aalalayan ka namin, Sige, no? sige. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang. Sige na, para makalakad ka. Oh! Aray! Oh! Diyos ko! Francis, ibalik natin sa kama. Bilis! Dahan-dahan! Masakit na! Oo, alalayan ka namin. Dahan-dahan. Sige. Chopper siya masakit sa paa! Oo! Alalay lang, Francis, ha? Naging depressed si Aya dahil sa kanyang kalagayan. Ngunit sa tulong ng tiyuhin at nobyo, unti-unti rin siyang gumaling mula sa karamdaman. Dahan-dahan lang. Yan. Hinga na malalim, baby. Masakit. Okay lang yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Sige. 1. Malapit na, baby. Malapit na. 2. 3. Masakit talaga. Hindi, kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Francis, binitawan mo ako. Nakakalakad na ako. Nakakalakad na ako. Agad nilang pinlano ng nobyong si Francis ang pagpapakasal. Ngunit hindi ito ang nakatakdang mangyari. Talaga lang ha, ililibre mo ako? Well, syempre ang lola can afford. Sabi ko na nga ako na magbabayad eh. Tsaka, celebration na rin natin to kasi alam mo na, ang tagal-tagal ko nang di gumigim eh. Teka, asan nga pala yung jowa mo? Bakit wala siya? Ay naku, mag-overtime daw siya. Nagpapayaman? So ano, tuloy na ba yung kasal niyo? Nagkaplanuhan namin mag-west muna. Pwede naman yun, di ba? Oo naman. Gutom na. Waiter! Friend? Yeah. Hindi mo parang si Francis yun? Hi, Francis. Hope you're enjoying your night. Gago yan, niloloko niya pala mo. Matapos mabigo sa pag-ibig, binalikang muli ni Aya ang pag-aartista. Gumawa pa siya ng ilang pelikula at nakasama rin sa cast ng isang soap opera.
taong 2000 nang may mag-alok sa kanyang pumunta sa Japan. Dito niya nakilala si Kenji. Agad silang nagkahulugan ng loob at nang makabalik na si Aya sa Pilipinas, itinuloy pa rin ni Kenji ang panunuyo sa kanya. Ateng, may bisita ka. Sino daw? Di ko maintindihan eh. Ang labo mag-Ingles. Hapon. Hapon? Kenji, what are you doing here in the Philippines? I followed you, Aya. 愛してるよ。俺のこと愛してるかい？本当？ Later, we go to party. You wear new dress, okay? はい、わかった。Aya, どうしたの？ Anything wrong? What's that? I'm pregnant. You pregnant? We have baby? Hi. We have baby? Nagpakasal sina Aya at Kenji sa Japan. Si Aya ang namahala sa bar na pagmamay-ari ng asawa. Ngunit hindi magtatagal ang kanilang pagsasama. Buti naman, naisipan niyo akong dalawin. Namimiss ka na kasi namin, ma'am. Hindi ka na kasi dumadalaw sa bar ni Sir Kenji eh. Alam niyo po, ma'am, sa dinami-dami naging manager sa bar ni Sir Kenji, sa'yo lang kami naging close. Iba talagang kapwa Pinay. Siya, kumain na tayo. Wala namang ibang kakain niyan kundi tayo. Ano ba? May gusto kayong sabihin sa akin? Siguro babalik kayo, no? O magpapa-increase na naman kayo. Huwag kayong mag-alala. Sabihin ko yan sa asawa ko. Alam niyo naman, hindi ako nahihindian nun. Ayan, kumain kayo. Ano ba? Sasabihin niyo ba yan sa akin? Hindi ko talaga mahuhulaan yan. Ma'am Aya, si Sir Kenji po kasi, nung hindi na po kayo tumatao sa bar niya, nakikita po namin na may kasama po siyang babae. Russian po. Baka naman kaibigan niya lang yun. Kayo naman. Hindi nga po magkaibigan tulungan nila eh. Lagi silang naglalambutsingan, naghahalikan, lalambingan pa. Kahit nga po makita namin, wala silang pakialam. Oo, ma'am. Ayaw po sana namin sabihin sa inyo yun. Pero... Ang ibig niyo sabihin, kinakaliwa ako ng asawa ko. Kaya ko mabahal niya ako. Kala mo hindi niya ako magpapalit. Matapos matuklasan ang pagtataksil ni Kenji, napilitan si Aya na umuwi na sa Pilipinas kahit 6 na buwan na siyang nagdadalang tao. Beauty?
Beauty! Po! Ning, sarado mo na yung mga pinto Just lock mo. Siguraduhin mo. Opo, ate. Sige. Matulog ka na, ha? Opo. Ay. Are. Beauty! 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 Ate, ano nangyayari sa inyo? Anak na yata ako. Yung baby ko. Baby mo po. Hello. Ko, lati na mo, baby. Pamangkin mo yan. Ang cute, ang singkit-singkit. Anong tatawag natin sa apo ko? Ang pangalan niya, Shania Ishi. Ishi. Nicole, don't cry. Meet Ishi. Hungry yung baby. Matapos maisilang si Ishi, nakipag-divorce si Aya kay Kenji at bumalik sa Bicol. Nang mga panahong ito, nakapagpundar na siya ng sariling bahay at nakabili pa ng sasakyan para sa kanyang dalawang kapatid. Ngunit hindi niya akalaing ang pagmamagandang loob niyang ito ay mamasamain ng ama-amahang si Nestor. Ate, punta na kaming baby room, ah. Punta namin si Ishi. Huwag lang kayong maingay, tulog si Ishi. Baka magising yun. Di ate, pag nagising, alagaan na lang namin. Sige. Magpararibok, ha? Apa. Huwag magkakalat, ah. Ay, nako. Masaya talaga pag may bata, hindi ba? Kay Nicole pa lang, nababaliw na kami sa katatawa, eh. Bakit naman yung mga kuya mo na ako mo pa regaluhan ng jeep tsaka motor. Kami ng mama mo, hindi man lang kami naalala. Di ba pinarenovate ko naman yung bahay niyo? Iba yun. Nestor, ano naman ba yan? Bakit? Ano bang diferensya? Nagtatanong lang ako. Ako na naman ang masama. Pa, kaya ako naman yung binigay sa kanila para may panghanap buhay sila. Tsaka, kahit naman bigyan ko kayo ng sasakyan, hindi naman kayo marunong mag-drive, Nakakala mo. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Tapos na. Ano ba yan? Lahat na lang hinahanapan ng butas. Dali mo ito na. Pa, doon na kayo sa kwarto matulog. Ang init-init dito. Nicole? Pa. Doon na kayo sa kwarto matulog. Mainit dito. Doon na kayo. Ano ka mo? Sabi ko, doon na kayo sa kwarto matulog kasi mainit dito. Pinagdadamot mo ito, supa? Para supa lang, pinagdadamot mo? Paano na naman to? Bakit? Kung ikaw ang bumili ng supan to, ipagdadamot mo sa amin? Paano na naman? Ito supan to! Ano ba? Tama na! Ano na naman ba ito? Palabas mo! Ano ba? Palabas mo nga si Ishi! Ay! Alam ba? Ano ba yan? Nestor! Ano ba? Ano ba? Tama yan! Tama na! Ako din na ba yan? Bitawan na yan! Masyado ka maramot Para supa lang! Ano naman ba to? Tama na! Kung ikaw ang bumibili lahat ng gamit na yan pagdadamutan mo kami, kapatid mo rin ito Pwede ko naman kayo pinagdadalamutan Ano na naman ba to? Tungkol na naman ba to sa jeep ni Junjun? Ano? Bakit? Wala kang pakialam sa mga anak ko Bakit? Hindi mo sila kapatid? Hindi totoo yan! Hindi ko naman pag-aaralin yung mga anak mo kung hindi ko sila mahal! Hindi ako kayo ipagpagamot ko, hindi ko kayo mahal! Hindi ako nagdadamot sa inyo! Magagawa ko ba ng bahay niyo kung hindi nagdadamot ako? Mayabang ka talaga Kamala naman kaya mo Ilang taon na extend sa bahay na to! Tama na! Huwag mo akong magsasabihin ng tama na Gusto ko! Gusto ko na! Ang anak
mo! May sugat na mapapatay mo, anak ko! Nestor, anak ko! Sugat na mapapatay mo, anak ko! Nestor, anak ko! Di ba makasunod? Di ba makasunod? Halika na niya! Wag mo na pala yung problema ng pamilya mo! Ipabaya mo na sa aming mga lagat ng patas! Ang Nestor! Lumabas ka dyan! Usapan natin ang problema mo! Nestor! Nakikiusap ako! Lumabas ka! Pag-usapan natin ang problema ng pamilya mo! Sige! Magsama-sama kayo! Pulagiya ka! Dimusyo ka! Pagputay dito! Bitawan niya ang mamatay kong hayop na yan! Bitawan niya! Ano? Naaresto rin si Nestor ng mga pulis. Sinampahan siya ni Aya ng kasong parricide, attempted murder at child abuse. Ngunit matapos mapakiusapan, iniurong din ni Aya ang demanda sa kondisyong hihiwalay na sa kanila si Nestor. Dahil dito, lumipat na si Nelly sa bagong tayong bahay ni Aya at si Nestor naman naiwang mag-isa sa dating bahay nila. Samantala, isa pang pagbabagong magaganap sa buhay ni Aya. Sabi ko nga dito kay Chi, Lola, meron ka bang balak magmongha? Aba, hindi na lumalabas ng bahay yan. Feeling ko meron nga. Salamat. Ma'am, di ba kayo po yung artista? O sikat ka pa din hanggang ngayon. Us ka pa din nila. Siya nga yun. Ma'am, ganda niyo pa rin. Ay nako, may tip ko mamaya. Oo. Bulero. Lola, pansin mo, tingin sa'yo si Mayor. Saan? In fairness, cute din siya. Papa Bol, diba? Pwede. Mayor yan sa kabilang bayan. Mukhang type ka. Ay, nako. Go na, sis. Oy, kinikilig. Type mo. Ay, sis. Miss Aya, may pinaabot si Mayor. Autograph na. Autograph, ha? Chika na yan. Yeah. Mahal mo na agad? I love Pakit you. lang yun. Ay, ganun ba yun? Siyempre. Type mo. Ay, sabi ko. Happy birthday, 17 Thank you. ka na. Pinatulog ko na si Isha. Uy, asa na yung honey mo, ha? Oo nga, asa na si Mayor, ha? Kung kailan kayo na, don't tell me hindi siya pupunta. Sabi niya magda-drop by daw siya mamaya. Anak, akala ko ba pinatawag mo ang papa mo? Pinatawag ko nga, ma. Baka nahiya lang pumunta. Ate, nandyan si Papa. Pa, buti naman dumaan kayo. Maraming salamat sa pag-imbita, anak. Happy birthday, anak. Thank you po, Pa. Pa,
Yung nangyari dun sa atin, kalimutan mo na yun. Pinapatawad na kita. Talaga, anak? Maraming salamat naman. Pinaligaya mo ako ng gusto. Pero pangako ko sa inyo, magbabago na ako. Hindi na ako iinom. At hindi ko na kayo sasaktan. Hindi ko na kayo sasaktan. Okay ba? Ate, nandyan po si Mayor. Magandang gabi o, ma'am. Pinadala po ni Mayor Herbe Aguas. Ay, dalay mo na sa kusina. Sige, sama na lang kayo sa kanya. Dito po tayo. Thank you, ha. Okay na ba? Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi naman, Mayor. Siguro naman may idea ka na kung bakit dala ko yung buong pamilya ko. Mayroon, pero ayaw naman kitang pangunahan eh. Hanichi, will you marry me? Herbie, alam mo masayang-masaya ako sa piling mo. Wala akong ibang pangarap kundi ang lumagay sa tahimik. Pero malaki pang responsibilidad ko sa pamilya ko. Gusto ko munang ayusin yung buhay nila bago ang sarili ko. Wala namang problema yun. Hindi tutulungan kita. Wag! Hayaan mo akong gawin yun mag-isa. Kung magpapakasal tayo, dahil sa mahal kita, at walang halong pangangailangan. Tinatanggihan mo ba ako? Hindi. Hindi. Marami pa naman tayong panahon eh. Hindi natin kailangan magmadali. Herbie, hayaan mo munang tuunan ko ng pansin ng pamilya ko. Sana maintindihan mo. Naintindihan naman kita. Lalo mo akong pinahanga. Okay, compress lang po. Tolo. That boy smile. Smile. One, two, One, two, say cheese. cheese! Aya, napakabata mo, 24 years old, ang dami mo lang nadaanan. At totoo ba yun na hindi mo pa nakikita ang sarili mong ama? Sabi ng nanay ko, maliit pa ako, nakikita namin. Pero nung wala na nag-asawa siya, hindi na kami nagkita. Wala ka bang longing? Wala kang parang makita mo man lang siya? Wala. As in, wala talaga? Wala talaga. Wala talaga. Na mahirap ba mag-adjust bilang isang misis sa bansang Japan? Sobrang mahirap kasi iba yung kultura nila, iba tayo. Pag nagmamahal tayo, sobrang sweet, pinapakita natin lahat. Sa kanila, sobrang parang negosyo, normal lang. Yung bata ba may sustento sa ama niya? Yung ama Meron niyang hapon? po. Meron naman. Yun lang ang maganda sa kanila, sinustentohan nila yung anak nila.
Nasabi mo bang ano ka na, mature ka na at 24? I think sa edad ko, feeling ko, mangyari ulit yun sa akin. Kaya ko ulit tumayo. 15 pa lang ako, nag-artista na ako, nag-sexy na. Sa ngayon, ako pa rin ang nag-aano sa pamilya ko. Kung mauulit ba, gagawin mo rin ulit? Kung mamamatay ako, mabubuhay ulit ako, Oo. ayoko na maging sexy Ayaw mo star. na. Bakit? Kasi mas maganda pa rin yung makapagtapos ka ng pag-aaral. Pero hindi ko po pinagsisisihan na ginawa ko yun. How does it feel na ikaw ang gumanap sa sarili mong buhay? Ang bigat po sa dibdib. Alin yung pinakamabigat na dinala mo? Sa tingin ko, yung family ko. Hindi ko naranasan na mabuhay kami ng normal. Pinatawad mo naman. Madali akong magpatawad. Pero nandun pa rin yung sakit. Ano ambisyon mo ngayon? Mapagtapos ko talaga ng pag-aaral yung dalawa ko pang kapatid na nasa college. Gusto ko hindi na nila maranasan yung naranasan ko. Lalo na yung anak ko, gusto ko makapagtapos talaga siya. Alam mo, Aya, maraming mga batang artista. Ano kaya yung maipapayo mo sa kanila? Dapat seryosohin nila talaga yung trabaho. Kasi hindi forever talaga ang showbiz. Lulubog ka, lilitaw ka. Swerte ka na kung makilala ka. Eh sa larangan naman ng pag-ibig, ano ang maipapayo mo sa mga kabataan? Huwag pa bigla-bigla. Uy, Aya, maraming salamat ha. Thank you rin At po, pinahintulutan mo kaming itampok ang iyong ang bahagi ng buhay mo para kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. We have here some flowers for you. Yan. And we wish you all Thank you. the luck in the world. Ha? Good Thank luck you to so much, Tita Mel. You're welcome. Thank you sa Magpakailanman. Thank you sa GMA dahil kinuha nila yung buhay ko. Sana sa mga viewers, may matutunan po sila. And marami pa po akong gustong pasalamatan. Like, sa mga kapatid ko, sa buong pamilya ko, sa mga friends ko na parati pa rin nandyan sa akin, kay Tita Liti Halili, sa Stress Away, kay Tita Ellens. So marami pa pong iba. Thank you so much po. Sa ngayon, kontento na si Aya sa kanyang buhay bilang isang ordinaryong ina. Ngunit ang higit na nagbigay sa kanya ng kapanatagan ay ang pakikipagkasundo niya sa ama-amahan. Ito marahil ang katunayan na walang hidwa ang hindi malulutas, basta't bukal sa kalooban natin ang pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Upang tayo'y di magkalayo, sana'y laging kapiling, yan ang aking dalangin. Magpakailanman, hindi magbabago